lumalaban. Kaya ngayon, kung hindi tayo gagalaw, walang mangyayari. Ngayon po mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo na huwag kayong magpapapaniwala sa mga ibang nagsishare ng schedule at oras. Dahil magkakalituan po tayo gaya kanina. Kasi merong mga grupo na pinagsasamantalahan nila ang ating mga naka-schedule na rally para ang tao ay magkawatang-watang. Gaya kanina, naka-schedule na ang araw at ang venue, pati ang oras. Pero yung mga punyeta na mga loyalista, gumagawa sila ng mga schedule at venue para ang mga nagrarally magkawatak-watak at hindi tayo dumali. Kung hindi po natin makukuha sa santong dasalan ang mga politikong kurakot na ito, kukunin natin sila sa santong paspasan. Mga Pilipino, handa ba kayong lumaban para sa kapayapaan? Ipaglalaban ba natin ang ating mga karapatan? Kaya lumabas na po tayo sa ating mga lungga at ipagsigawan na lumabas na ang katotohanan at maipakulong si Martin Romualdez, pati si Zaldico at si BBM. Hindi pwede na matapos ang taong ito at dumating ang Disyembre na hindi makulong ang mga politikong sangkot sa pagnanakaw sa kabanang bayan. Tama! Dito kayo makulong! Yung parusa ng Diyos darating sa inyo! Tama! Matagal pa yun. So kayo yung kapatid natin magsasalita, halina po kayo. Andito po ang isang boses ng Pilipinong handang ipaglaban ang kanyang karapatan. Hindi kagaya ng mga iba dyan na puro lang comment section ang tapak. Andito po siya. Nandito po ako para magsalita para sa mga Pilipino. Gusto ko po kayo sabihan na itigil niyo po ang mga kulay. Dapat lahat tayo pro-Pilipino. Hindi pro-BBM. Hindi pro-Lenin. Lahat ng mga kulay ay galing sa korupsyon. May mga people nasa revolution dahil tayo nagpapatumba ng mga korap. Nagpatumba tayo ng mga presidente korap. Doon tayo magalit. Hindi tayo dapat ang naglalaban-laban. Hindi pro Duterte, hindi pro BBM. Dapat tayo pro Pilipino. Huwag niyo ipagwatak-watak ang mga Pilipino. Nakikita niyo naman kahit sa mga social media, lahat ng mga babad dyan, sa mga TikTok, Facebook o threads, ganun ang ginagawa nila. Pinagwawatak-watak nila tayo. Kasi alam nila ang kakayahan ng mga Pilipino. Alam nila ang kaya natin gawin. Alam niyo ba yung mga ginagawa nila ngayon? Tingnan niyo naman ito. Tagalog, Bisaya versus Kurakot. Alam niyo ba ang pinapakita nila sa Facebook? Pinaglalaban nila ang mga Bisaya o Tagalog. Sino man ang bobong gagawa nun? Ang kalaban natin ang mga Kurakot. Hindi ang mga iba't ibang mga Tagalog o Bisaya. Makinig kayo ng maayos. Lahat na yan ay mga division tactics lang nila. Yan ang mga gusto nilang gawin para mag-divide ng mga Pilipino. Huwag kayong magpapauto sa kanila. Itigil nyo na yung mga kulay nyo. Huwag kayong maging proud na. Proud Lenny ako, proud BBM ako, proud Duterte. Maging proud Pilipino kayo. Pinoy ako, hindi panatiko. Pinoy ako, hindi panatiko. Pinoy ako, hindi panatiko. Pinoy ako, hindi panatiko. Huwag kayo maging proud na may mga sinusuportahan kayo mga iba. Kasi lahat naman ng mga presidente, may mga pagkakamali din. Walang perfectong presidente, alam natin yun. Dapat galit tayo sa mga korupsyon. Kahit sino mga presidente, mga namumuno, kahit konting bahid ng korupsyon, dapat mali
napigilan din ako sumali sa rally na ito. Kasi marami kang mga DDS supporters. Sabi ko, wala akong pake. Ang pakialam ko dito ay awayin ng korupsyon. Pro-Pilipino ako, hindi panatiko. Pinoy ako, hindi panatiko. Pinoy ako! Siguro naman sa inyo, alam niyo na nangyari sa Nepal at Indonesia. Marami din akong mga kilalanan na sabi, wala namang kwenta nagawa ang rally. Huwag naman rally, sabi ng mga evangelista. Pero hindi ko pa alam, lahat ng ginagawa ng mga rally ay para sa mga Pilipino din. Yan ang kailangan nyo makita. Hindi namin hinihingi na sunugin o mag-destroy na ng ibang public properties. Ang gusto namin, manigot ang mga mayohilig ng kurap. Yun lang ang gusto namin. Hindi kami para dito magpapabalang kahit sino. Ang gusto namin ay accountability, transparency. The more that we allow this people to govern us, the more that corruption will not end. The only thing that keeps us divided is mga magiging fanatics natin. Maging fanatic ko kayo sa mga Pilipino. Hindi sa mga gusto nyo suportahan. Thank you! Idol ko yan, since May! Idol! Idol, papirma! Idol! Mga kababayan, unang-una po, magandang gabi sa inyong lahat at sa ating pong mga kapulisan, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi! Ako po ay graduate po ako ng Technology, pero hindi po ako pulis ngayon. Maaaring tinadha po ng ating Panginoon upang ninyo ako ay makasama ngayon. Mga kababayan, nanginginig po ako sapagkat alam naman po natin kung gaano ho kalaki ang nangyayaring korupsyon sa bansa po natin. Hindi po natin pag-uusapan ang sino mang mga personalidad. Pag-usapan po natin yung mga sangkot sa mga korupsyon ngayon sa bansa natin. Kaya mga kababayan, malinaw ho na lahat po tayo. Ikaw man ay supporters ni Duterte, Marcos, Pinklawan, ay apektado tayo ngayon dahil sa mga matinding pagbaha sa bansa natin. Sa pagkakataon nun ito, nakikiusap ako, baka naman pwedeng magkaisa muna tayo. Magkaisa! Labanan ng korupsyon! Alam nyo, mga kababayan, gaya sinabi ko, mahal po natin yung mga pulis natin. Sapagkat ang kanila pong tungkulin is to serve and to protect. Mahal po natin yan. Tandaan po ninyo, kung may kumakalaban man po sa kanila, yun yung mga NPA. At hindi po tayo yun. Kaya huwag po natin, sumunod po tayo kung ano po, sapagkat yan po ay trabaho lamang nila. At utos lamang sa kanila na nakakataas po sa kanila. Mahalin po natin, kasama po natin yan. At even sila po ay nakakaranas, nakakaramdam na matinding korupsyon sa ating pong bansa ngayon sa pamumuno po ni Bongbong Marcos. Malinaw mga kababayan, malinaw na malinaw Di ba? Sa investigasyon sa Senado, nung inumbok na po si Martin Romualdez and si Saldico. Bakit ganun? Doon nagkaaminan doon sa Senado. Bakit nagrigo doon sa Senado? Di ba? Dapat doon, ang inamin si Martin Romualdez, si Saldico, pero yung binalasa doon po sa Senado. Malinaw naman mga kababayan. Malinaw naman ano ang pinakadahilan kung bakit pinalitan po nila si Senate President Escudero. Ito lang yan Actually, si Senate President Escudero, dati lang damage lang yan. Ang gusto talaga nilang palitan si Marcolita sapagkat ito yung nag-iimbestiga dyan sa mga flood control na yan. Mga kababayan, nakakagalit na po sapagkat mayaman po yung Pilipinas sana Actually, sakit lang kasi kaya po ako nanginginig kasi ang sakit sa dibdib Mga kababayan ko, nakikita po natin, ito po, tandaan po ninyo, yung pro-government po na nagrarally, ito po, dala ang flag ng Pilipinas at kung hindi ang kung ano mga flag na nakikita po natin. Mga kababayan, magkaisa po tayo sa larangan po ng watawato na ito. Tayo lahat ay Pilipino. Kung hindi po tayo lalabas, mga kababayan, hindi po tayo nananawagan upang tayo magkagulo. Hindi po tayo nananawagan upang tayo ay maghasik po ng kaguluhan sa bansa natin. Kundi parahayag po natin, nasawa na po at sobra na po ang ginagawa ng gobyerno na ito.
Kaya dapat naman, ngayon no, ay birthday ni Bongbong Marcos. Iniportahan natin yan sapagkat ang kanyang pangako. Alam mo dati, naalala ko dati nung high school ako, mga kababayan, durog na durog ang mga Marcos, alam nyo yan. Sapagkat nga po, nakikita natin sa media noon na masama ang mga Marcos. Pero ngayong pagkakataon na ito, binigyan sila ng pagkakataon na maiaayos ang pangalan ng Marcos. Pero ito ang ginawa nila. Lalo dinungisan ni Bongbong Marcos ang kanilang apelyido, na which is mga kababayan, nakikita natin ang matinding korupsyon ngayon. Ngayon, kung dyan lang kayo sa mga cellphone po ninyo, baka pwede naman magbigay po tayo ng kunting panahon para naman po ito sa mga susunod na henerasyon. Tandaan po natin, tayo po ay may mga edad na, mga kababayan. Darating po yung time at mawawala po tayo. Paano naman po yung mga kasusunod po na henerasyon, mga kababayan? Diba? Ito matindi. Kunting ulan lang, bahala. Alam ko, naiintindihan naman ito ng ating mga kapulisan. Kaya malin po natin yan sila. Ngunit wala lang po sapagkat ang kanila pong ginagawa ay tawag ko ng tungkulin. Mga kababayan ko, kunting ulan lang, bahala. Hindi lamang po sa isang location, kundi sa iba't ibang location ng ating nung bansa. So ito po, ay sapat na po ito na dahilan upang ang mga Pilipino ay magkaisa, upang labanan naman po ito mga nangyayaring kahindutan sa ating bansa. Pastor Abante, mga kababayan, nakita po ninyo, hindi po ako nagmura. Ako po ay isang baptist ng dito ho sa inyong harapan. Masakit po sa aking damdamin, sapagkat aking nababasa, laging sinasabi, Pastor Abante, bakit ganyan? Pastor ka pa naman, baptist ka pa naman. Masakit po sa aking damdamin. Sapagkat ako po ay ang isang baptist at even yung mga pastor po sa amin, sila naman po ay against na against. Kung nanonood pa po ang kapastoran ng Kabisayaan, dito po sa Katagalugan, ako po ay nagsalita dito sapagkat bilang Pilipino at nakikita naman po natin mga kababayan, si Pastor Abante, isipon po ninyo, nandito ang baha, baka naman po unahin ninyo, nandito ang baha sa NCR, gusto mong imbestigahan yung Mindanao. Bakit naman ganon? Ay ano, minumulto ka na. Kunting ulan lamang ay nagkakaroon ng matinding pagbaha dyan sa Maynila. Even yung City Hall ng Maynila, pinapasok na ng baha. So bakit yan? Unahin mo na yan, Pastor Abante. Malaki ang paggalang ko sa mga pastor, mga kababayan. Ngunit sinasabi din naman ng Bible na hindi po lahat na nagpapakilalang servant of God ay dapat po nating paniwalaan. Sapagkat marami po diyan ay mga tinatawag po sa Bible na bulaang propeta. Kaya si Pastor Abante, hindi ko siya inusgan, ngunit ito po lang mga kababayan na akin sinasabi, maaring matawag po natin siya na bulaang propeta. Tandaan po natin, ano po ang sinabi ni Pastor Abante? Dapat daw pangalanan ni Mayor Magalong ang mga congressman na tinatawag po doon na nanabanggit or sangkot dito po sa mga anomalya na ito. Pero ano nangyayari? Hindi po nila pinapadala ng imbitasyon si Mayor Magalong, mga kababayan. Diba? So malinaw po na malinaw itong si Pastor Abante. Sabi niya, pangalanan ni Mayor Magalong upang hindi di umano nadadamay ang katulad nilang matitino. Ngunit si Pastor Abante hindi naman po nanalo. Mga kababayan ko, malinaw po yan. Hindi po yan utos po ng ating Panginoon. Sapagkat po ang sa Bible, ang ayon po sa sinabi, yun po ang ibinuto. Pero si Pastor Abante, appointed son yan ng Comelec. Diba? So dapat po, ito naman si Saldico, nabanggit na si Saldico, tago-tago na sa ibang bansa. Samantalang noon, grabe ho sila kung makabira. Ngayon, nakikita po natin mga kababayan, kaya magkaisa po tayo para naman po ito sa mga susunod po na henerasyon. Maraming salamat po. At ito po, mga kababayan, last na lang po. Bibitawan ko na to. Mga kababayan, last na lang. Sabi nga, may napanood ako na isang attorney, sinasabi niya, naanood pa man, alam natin, weak leader si Bongbong Marcos. Kapag ka ang isang pinuno ay weak, ang kanyang nasasakupan ay nagkakawatak-watak. Ito na ang nangyayari ngayon. Malinaw po na si Bongbong Marcos ang dapat nating sisihin. Bagamat dapat nating sisihin ang mga diskaya, even yung mga kontraktor sapagkat sila ay nangulimbat ng kaban ng bayan. Ngunit hindi ito mangyayari lahat kung hindi sa kahinaan ng pagiging Pangulo ng ating Bongbong Marcos. Diba? Malinaw po yan na malinaw. Kaya yung mga nagrarally dyan, na yung binabanatan ay mga diskaya lamang. Gaya ng sinabi ko, bagamat sila ay atin dapat husgahan, sila dapat ay managot. Ngunit yung pinakaulo, kasi nga mga kababayan, kung hindi nyo tinumbok ang ulo, ang ugat, hindi po matitigil ang korupsyon po na ito. Diba? Kung diskaya lamang ang ating tuturusin, paano naman kung ang mga diskaya
Bisaya ay ubod ng yaman. Paano naman yung mas baka na nakakataas dito? Marami po dyan ang hindi lamang isinasa publiko ang kanilang mga ari-arian, ngunit marami dyan ang higit na mas mayaman kaysa sa mga Diskaya. Mga kababayan, na-mention na si Martin Romualdez. Anong aasahan natin ngayon sa Blue Ribbon sapagkat nagkaroon na rin doon? Mga kababayan, anong atin aasahan sa Kongreso? Sapagkat naman ang Kongreso marami mga involved dyan. So paano natin aasahan ito? O, paano natin? Kaya tayo po ang bibigayon ng solusyon. Magsama-sama po tayo kung batinyoan na kayo naman din ay nahihirapan. Alam nyo, kapag ako'y pumupunta sa Maynila sa orasyon ng baha, naawa po ako sa mga senior citizen. Even yung PGS, binabaha na dapat yung takbuhan ng mga kababayan natin na mayroong mga sakit. Dapat yan yung pinaka-secured na lugar para po sa may mga sakit po natin ng mga kababayan. Pero ang nangyayari, Diyos ko naman, diba, ang nangyayari dyan sa PGS, pinapasok na ng baha. Grabe mga kababayan, nakakaawa tayo kung hindi pa tayo kikilos. Itong ginagawang independent investigate body ni Bongbong Marcos, huwag na kayong umasa dyan. Dahil siya din naman na pumili niyan. Lahat ng yan ay ililis lang mga kababayan. Lahat ng yan ay hindi tutumbukin si Saldico, hindi tutumbukin si Martin Romualdez, at even hindi matutumbok ang pinaka-author na alam naman natin na ang ating Pangulo ang nagpipirma sa lahat po ng budget ng ating gobyerno. Ngayon, meron ba sa pinapangalanan? Nung napangalanan na po ng Diskaya si Martin Romualdez, ang sabi ni Bongbong Marcos, kailangan na nating suriin. Diba? Even si Bongbong Marcos, alam niya yan. Malinaw na malinaw po yan, mga kababayan. Yun lang po, maraming salamat. And once again, sa ating mga kapulisan, mga sir, magandang gabi po sa inyo. Batid ko po na lahat tayo ay nakakaranas ng matinding pagbaha, matinding korupsyon, yung nangyari doon sa Senado na sa Senate, even sa Congress na mga limpak-limpak na pera. So nararamdaman din po niyo. Pasensya na kayo mga sir. And mahalo namin kayo. Magandang gabi and sa ating pong mga kababayan. So ladies and gentlemen, I'm proud to present to you si Ceci Salvador. Kapatid ni Alona Alegre, kung kilala niyo si Alona. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masaya ako makita ating mga kapatid na vloggers nandito. Ayan, ito napakasipag po ng ating mga vloggers dito. At ako po pumupunta rito. Kagabi nandito ko, ngayon din po bilang pagmamahal po sa ating bayan. Tayo po lahat, magkaisa po tayo. Wala na po itong kulay. Wala na pong anong grupo. Kailangan magsama-sama po tayo dahil ito po ay laban na po para sa bayan natin. At nakita nyo naman kung gaano kawalang niya yung iba nating politiko. Hindi na po bilyon ang pinag-uusapan dito, trilyon. Trilyon na po ang pinag-uusapan dito na napakalaking bagay po na pwedeng ipagpatayo ng mga eskwelahan o mga para sa edukasyon ng ating mga kabataan. Ganun din para sa healthcare ng ating mga kababayan. Maraming proyekto na pwede sanang magamit para sa ating turismo rin, para bilang source ng ating income. Galing po ako ng Vietnam 2 weeks ago. Napakaganda po ng Vietnam. Napag-iwanan na po tayo sa Pilipinas. Napakamura ng bilihin, napakabait ng mga tao, at napakaraming turismo. Kayang-kaya po natin yon kung hindi po nagnanakaw o ninanakaw ng mga walang konsensyang mga politiko ang ating kaban ng bayan. Kaya tayo po, kailangan na po tayong kumilos. Huwag na po puro social media lang. Lumabas na po kayo, magsalita po tayo sa kalye. Ipakita natin ang galit natin, ang ating hinaing para sa ating mga kurakot na politiko na walang pagmamahal sa ating bayan. Lahat po tayo, lumabas na po at ipakita ang pagmamahal natin sa ating bayan. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. At syempre, protektahan natin, suportahan ang ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte, ang ating susunod na Presidente ng Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat. Yan, kanta tayo. Marcos, Marcos, Magdala. Marcos, Marcos, Magdala.